Hello po guys, God bless us all po. To God be the glory po. Continuation lang po guys ng life motivation ginagawa ko. Bali, part 8 na po to. This content of mine is all about, ang context po nito is all about the Beatitudes na makikita po natin sa Mateo. Mateo 5 po yata ito Paki-check na lang po, paki-double check na lang po, chapter 5. Hindi ko lang po ma-sure kung hanggang saan ang 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 pinaka-climax ng Beatitudes na to. Baybayin nyo na lang po yung Matthew 1 hanggang 5 o kaya hanggang 7. Yan pong mga chapter na yan. Diyan po natin matatagpuan yung Beatitudes. Kasi ito pong Beatitudes ng ating Panginoon, para po sa akin, it's an official revise ng 10 utos. Yan po ang pagkakaintindi ko sa pagpapaliwanag po ng isang matuwid na mangangaral ng huling generation natin. So, nasa sa inyo na po yun, gamitin nyo po yung discretion nyo. Basta ako po, sa abot po ng makakaya ko guys, ang ginugol ko lang po talaga sa mga content kong ganito, makapagtawid ako ng maliit na booster, ng maliit na enhancement, para mas tumibay pa, mas kumapit pa, mas maging stronger pa po ang tiwala at faith natin ng bawat isa sa atin. Yung pong maliit kong pagkaunawa, yung maliit ko pong motivation na pinulot ko rin po, naunawaan ko rin po sa mga napapanood kong dokumentary at sa pagbabasa ko po ng love letter, which is the Holy Scripture ng ating Creator. So, God bless us all po and to God be the glory po. Thank you po sa inyong lahat na makakakita ng bagong content ko na to. Hari nawa po umpisahan nyo po mula part 1 hanggang final part. Anyway, sa akin pong kaliitan, sinisikap ko pong ang maitawid ko ay facts talaga. May katotohanan, may pinagbasihan. Dokumentaring nagtatawid talaga ng tapat at totoong makikita talaga nating pag ni-research natin may mga dokumentado po. So, yan po ang goal ko talaga guys. At least mawala man po ako anytime sa mundong ito, may makakita man pong mangilan-ngilan ng mga content na ginawa ko sa iba-ibang platform na tinatawidan ko. Kahit isa o dalawa man lang po mahipo ko po, matawidan ko po ng motivation galing talaga sa salita ng ating Creator. Amen. To God be the glory po talaga. Sana po lahat tayo'y malusog pa, matibay pa, malakas pa, may kapayapaan pa ang bawat isa sa atin, 10 ng ating pamilya. Pagtibayin po natin yan guys, ang faith na pinangahawakan natin kasi nandun na po talaga tayo sa last generation ng humanity. Any moment po, tatahakin na ng generation natin na to ang sunod-sunod na climax ng Great Tribulation. Yan na lang po ang hinihintay ng humanity ng generation natin guys, kasi nakita na po natin lahat ang mga nagpapatotoo ng prophecies na sinalita ng ating Creator na itinawid ng kanyang mga propeta at ng mga huling apostol ng generation natin, ng mga huling evangelist at mga ngaral ng generation natin. Lagi po nating itry na magsuri na mag-pray tayo, humingi tayo ng guidance sa salita ng ating Creator, kasi ang Word of God po talaga ay pagkain ng ating kaluluwa, na pagka po tumibay ng tumibay, magki-cleanse po talaga yan, at yan po ang magdadala sa atin sa salvation pinapangako sa atin ng ating Creator. Amen. Kapag patuloy-tuloy po tayong nagpapakita sa ating Panginoon na ang motivation natin, na ang maliit nating good deeds na nagagawa natin sa kaliit-liitang nilalang ng ating Panginoon, maging ito'y kaibigan o kamag-anak natin o ibang tao, yan po dyan po susukatin ng Panginoon ang puso natin, ang motivation ng bawat isa sa atin. Hindi po yan nasusukat na napakalaki ng perang itinulong mo, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Sinusukat po ng Panginoon. Sa pagkakaintindi ko po, sa pagkakaunawa ko guys, correct me if I'm wrong, na tinitingnan po talaga ng Panginoon kung ano yung motivation ng isang tao, kung ano yung laman ng puso niya sa pagtatawid niya ng good deed sa kanyang kapwa-tao. Amen. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki yung ginawa mo o gaano kaliit. Minsan nga po, kung gaano pa kaliit yung ginawa mo, yun po ang ipapaunawa ng Panginoon na the best na ginawa ng isang human being. Amen. Yan po gamitin nyo po ang discretion nyo, ang discernment nyo. Yan po personal ko pong POV yan. Pero sa mga napapanood ko pong dokumentado, na talagang tinatawid po nila mga facts talaga, mga history talaga na nanggaling nung
unang siglo pa, nung mga unang tao pa na nasulat po sa banal na kasulatan, sa Holy Scripture ng ating Lord Jesus. Yun po ang talagang pagkakaunawa ko. Kasi minsan po, kung gaano kalaking ginawa mo, ang motivation ng isang tao, gusto niya, malaki din ang babalik sa kanya. Lagi pong ganun, madalas pamula po noong unang siglo na hanggang ngayon nangyayari. Talagang totoo din po yung what is written truly happen. Kasi hinahanap po ng Panginoon yung nangyari na nangyari na talaga sa mga creation niya, tas hinahanap niya po ulit yun. Parang inuulit po ng Panginoon. Kagaya po ng mga pestilence, ng mga drought, nangyari na po yun, yung mga taggutom, tagtuyot, yung mga kalamidad, nangyari na rin po yung mga dilubyo noon, nangyayari pa rin po ngayon. Ang hindi na lang po talaga nangyayari ay iisa na lang, nasa Revelation po, na kay Mateo, na kay Daniel, na kay Isaias, nasa mga unang part ng Exodus, nasa mga kalagitnaan ng New Testament. Ang hindi na lang po talaga natin nakikita ay yung Great Tribulation. May mga palatandaan po yung Great Tribulation, guys. Yan po ay pax na pax. Pag nakikita na po natin, papasok na po yung climax ng Great Tribulation. Yan po ang simula ng Great Tribulation, yung dinadanas ng bawat bansa sa mundong ito na nangyayari po. Yan po ay prophecies, nagkakatotoo po one by one. So talagang isang-isa na lang po ang hinihintay natin. Then afterwards po, 1,000 years of of reigning ng ating Lord Jesus. And then after that po, Judgment Day na po. Ang Panginoon po, ang sabi nga po sa banal na salita niya, pati po sa kanyang sariling sinalita ng ating Lord Jesus at ng kanyang God the Father, ang isang libong taon ay parang isang araw lang sa ating Panginoon. So kung nanamnamin po natin, maaari pong maigsi lang din yung 1,000 taon. Kasi hindi po natin pwedeng bigyan ng sarili natin pagkaunawa yung salita ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po walang oras, walang bilang, infinite po siya. Hindi po natin pwedeng ikumpara sa tao na tayo may bilang. Ang 365 sa atin na days ay isang taon. Sinilata po ng Panginoon, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Kanya. So malalim pa rin po yun. Hindi pa rin po natin pwedeng ipakahulugan na iisang araw yung 1,000 taon. Excuse me po, napakalalim po guys. Kaya kailangan po talaga hihingi tayo ng guidance dun sa nasa itaas para po mas lumalim yung knowledge natin, yung wisdom natin sa Kanyang salita. Amen. Thank you so much po sa inyong lahat guys. So bali ito pong life motivation, life coach na ginagawa ko, parang pag-iisa-isa ko po ito, pag ninilay-nilay ko po ito ng bawat taong nasulat yung pangyayari na ginawan po ng dokumentary ng generation natin ngayon. Pinalalim po ng mga direktor na, kasi nga po dadating ang panahon, ang tao ay tatalino. Yan po ay 100% na totoo. Kasi noong unang panahon po, kaya daw po 10 utos pa lang noon, kasi hindi po pwedeng ipaliwanag agad ng Panginoon natin yung salitang virus. Kasi noong unang panahon po, hindi pa nila maiintindihan yun. Yun po pagpapaliwanag ng isang matuwid na mangangaral. Kaya nga po, ang nangyari, nung bumaba na po ang Panginoon natin Jesus, binago na po niya. Parang kumbaga sa isang libro, revised edition. So parang yung pong 10, nadagdagan po yun, hindi na po 10 ngayon ng utos. Yun nga pong mga pangdadas na ginagawa ng tao dun sa 10 utos, gagawin mo pa ng physical. Ngayon po, pagka nag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa mo, nagkakasala ka na, iniisip mo pa lang, hindi mo pa ina-actual na gawin. So, ibig sabihin po, mas mataas po ang level na ginawa ng Panginoon dun sa kanyang beatitude. Sabi pa po niya, dati kasi po ang utos, mahalin mo ang ang kapwa mo. Ibig sabihin, yung gumagawa ng kabutihan, yun lang ang mamahalin mo. Ngayon po, pati kaaway, pinamamahal sa atin ng ating Creator. So, ibig sabihin, pati kaaway mo, mamahalin mo, kagaya ng pagmamahal mo dun sa hindi mo kaaway. So, napakalalim po, guys. Yan po talaga pax na pax. Kahit po yan i-research natin ng sabay-sabay. Hindi na po 10 ang utos. Yung kumbaga sa yung 10 po na yun, parang sinamarize na po ng Panginoon sa iisang utos. So, napakalalim po guys, kaya dapat po talaga, habang may panahon pa tayo, na po tayo, magpakaaligaga na po tayo, madaliin na po natin, dahil ang panahon po'y napakabilis. Yung iba po, nagtatawid po sila na hindi daw po totoo yung time. Parang imaginary lang daw po yun. Hindi po totoo yun guys. Kaya kailangan po, lahat po ng napapanood natin,
talaga pong gagamitan talaga natin ng research, ng discretion, at saka ng ano natin, ng discernment. Sundan nyo pa po guys. Thank you so much po sa inyong lahat. To God be the glory po. God bless us all po. And always have faith to our Creator. Amen.